Hello mo kay Mr. Chairman. Yo, Randall Labrador here. Gusto ko lang magsalita tungkol kay Michael V, aka Bitoy, at sa lahat ng mga artistang laos. Influencers are the new celebrities. Ngayon, Michael V, Bitoy, sabihin mong mali ako. Kapag napatunayan mong mali ako, magdi-delete ako sa Facebook. Marami rin kasing artistang mayayabang, akala mo sino eh. Mga laos naman. Pasensya na kung may nasaktan ako dyan. Wala kayong magagawa kundi sumunod sa amin ngayon. Ira namin to. What? Ako nga, Rendon Labrador, simple lang eh. Di ako nagyayabang. Sinasabi ko lang yung totoo. Akala nyo lang mayabang ako kasi nasaktan kayo. Lahat ng mga artista, kahit magsama-sama kayo, wala akong pakialam sa inyong lahat. Ano yung sinasabi mong alamin muna namin ang ibig sabihin ng content bago kami mag-content? Wala kang pakialam doon. Hindi mo ba alam negosyo namin yan? Hindi nyo ba alam na ang pagiging content creator, influencer ay negosyo yan? Hindi mo ba alam, Michael V, ang ibig sabihin ng mind your own business? Bakit ka nakikialam? Siguro mas maganda kung magkaroon ka ng advocacy na turuan yung mga kapwa mong artista na wala ng platform na matutong mag-social media para maging relevant sila, para magkaroon sila ng bagong karir. Wala naman akong pakialam kay Michael B. Hindi naman porket nagsabi ako ng sarili kong opinion ay dinidisrespect ko na lahat na narating niya sa buhay. Ngayon, kung malinis naman ang intensyon mo dun sa statement mo, okay lang. Parehas naman tayo eh. Yun naman yung goal natin, di ba? Itama yung mali. Pero wag kang makikialam. Magko-content kami kung anong gusto namin content. Ngayon, nasa mga netizen na lang yun, nasa inyong mga tao na lang yun kung ano yung panonoorin ninyo. Kaya nga personalized ang nangyari ngayon eh. Ipa-follow ninyo yung gusto nyong i-follow. Wala naman sa pilitan dito eh. Panoorin nyo yung gusto nyong panoorin, basahin nyo yung gusto nyong basahin, painggan nyo yung gusto nyong painggan, i-follow ninyo yung gusto nyong i-follow. Hindi naman namin kayo pinipilit eh. Gumagawa kayo ng mga teleserye, mga shows, at hindi nyo binibigyan ng option yung mga tao. Ngayon natuto na yung market, tumalino na yung market. Nasaan na kayo ngayon? Kaya kayo nalaos, yun ang ibig kong sabihin. Wala na kayong platform ngayon. Hindi kayo makapag-adapt, hindi naman kita inaaway eh. Gusto ko lang magkaroon ng boses para magising pa yung mga Pilipinong natutulog. Mahirap kasi sa ating mga Pilipino, ayaw natin mapainggan yung totoo eh. Umiiwas lagi tayo sa katotohanan kasi yun yung masakit. Nakakadurog eh. Yun yung goal ko, gusto ko kayong durugin lahat. Kasi yung sakit na yun ang gigising sa inyo. Totoo naman talaga na laos na kayo eh. Anong gusto nyong gawin? Sikat kayo? Wala, laos na kayo. Ngayon, alam ko masakit. Masakit talaga kasi nawalan kayo ng hanap buhay. Ngayon, gusto kong iparealize sa inyo yung katotohanan para magawan nyo ng paraan. Kailangan nyo kasing lunukin eh. Lunukin yung pride ninyo eh. Magpakumbaba kayo para mabago, para magkaroon kayo ng chance. Nag-iba na yung panahon ngayon eh. Dati sikat kayo, oo. Ngayon hindi na. Influencers na sikat ngayon. Gusto ko kasing matuto lahat ng artista para mabalance yung content ngayon, para mabalance yung social media. Kasi maraming influencers na talagang wala ring alam kung ano-anong pinaggagawa, nagpa-prank ng hold up, naka-disturb ng peace and order eh. Hindi sila marunong, hindi nila alam kung anong content ang gagawin nila kasi nga wala silang utak. So, gusto ko ma-motivate lahat ng mga artista para matuto kayo, para maging relevant, para kahit paano mabalance naman yung social media. Kung magagaling kayo, patunayan nyo. Okay, masaktan. Gamitin yung fuel yung mga sinabi ko para ma-motivate kayo mag-strive, para magkaroon ulit kayo ng platform. Huwag kayong umiyak dyan. Gawan nyo ng paraan. Nandito ako para tulungan kayo. Nandito ako para durugin kayo, para magising kayo sa katotohanan. Yan yung totoong motivation. Hindi ko kayo sugarcoat. Huwag nyong i-expect na bobolahin ko kayo. Kasi paparinig ko talaga sa inyo yung kailangan nyong marinig. Kasi alam ko yun yung gigising sa inyo eh. At wala namang ibang taong pwedeng makapagsabi ng lahat ng yan sa inyo eh. Kaya sinasabi ko na, dapat ka magpasalamat pa kayo sa akin kahit paano nare-realize nyo eh.
Kalimutan nyo na yung mga Lugar.